Pinapalabas tayo ng Panginoon. Para tayo ay hindi malobat. Kasi pag tayo nalobat, ano po, puro trabaho, wala nang araw sa Panginoon. Pag tayo nalobat, nako. Kasi nga, hindi maganda ang mangyayari. Kaya kailangan may panahon tayo na tayo ay nagre-recharge sa Panginoon. Ay, nagbabasa naman ako ng Bible sa bahay. So, yun po ay tama lang. At yun po ay nakatulong. Pero, yung, sabi nga, yung sama-sama natin pagsamba, ano po, kailangan po natin. Para tayo ay ma-recharge. Lahat po. Sabi nga po ay, kapag tayo ay nalobat, ano magagawa? Mag-drain, matutuyo. Kaya minsan wala na. Paano hindi na Kristiyano ng Diyos? Hindi na paano Kristiyano ng magsalita. Kasi drain, lobat. Kasi hindi tayo naglaan. Isang araw sa Panginoon. So, paano tayo tinagdaan ng Panginoon niya? Para sa atin yan. Hindi para sa iyong Panginoon lang. Para sa atin. Dahil kailangan po natin yan. Sabi nga, upang lumakas yung ating spiritual na buhay. Sabi nga, at saka wala Kristiyano lalagong nag-iisa. Kaya kailangan ko talaga sabi nga, tayo nagsasama-sama yung araw ng linggo, sumasama sa Panginoon. Kasi yung presensya niya, sabi nga, yan ay nagpapalakas sa bawat sa kanila. Kaya walang lalagong Kristiyano na sa bahay lang. O ay, dito na lang, mag-aaral ako sa salita ng Panginoon. Ako ay kukuha ng mga teaching, dito ako mag-aaral, dito lang, ay hindi po. Walang lalagong sa akin. Ang gusto ng Panginoon, sabay-sabay, tayong lumalago sa Panginoon. At pangatlo, no? For us, able to offer sacrifice and praise. Hebrews 13. Sabi niya, kaya, lagi kayo mag-alay ng papuri pinanhandog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na pinanundugan ng Panginoon. Sabi po dyan, yung daw pong praising, yung thanksgiving, help us to be sanctified. Nakatutulong po yan. Yung ating pag-praise, pagpapasalamat sa Panginoon, ay nakatutulong sa atin para tayo ay masanctify ng ating Panginoon. Kasi sa bawat sinasabi natin, magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Talagang meron kakaibayan may kakaibayan na nangyayari sa buhay natin. Pag tayo nagpapasalamat sa Panginoon at tayo nagpupuri, may nababago sa ating kalooban. May nababago yan. Kung halimbawa na meron pa kung meron yung initingatan, o meron na, sabi na ay meron dyan na meron kang salubing hindi maganda. Pero alam niyo po, makapangyarihan kasi yung pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. So ang Lord kumikilos siya. Meron yung sinasanctify doon sa ating kalooban. And that is called lip service. Lip service. Pero sabi nga, hindi lamang lip service. Kasi marami ngayong Kristiyano, lip service. Ay, talaga lang makapag-puri sa Panginoon, pumuli sa Panginoon. Ito po talaga na sabi na ay magsabi ng pagpuri. Pero sabi nga, lip service lang. Pero sabi nga ako, dalawang bagay yan na kailangan natin offer upang maging sacrifice of praise sa ating Panginoon. Yung isa po ay demonstrating our deeds. Ano po sabi dyan? Ano po? Ayan, sa una po. Sa 16. Ano po sabi sa 16? Ayan. At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinutulugan ng Diyos. Ano niyo po, kung wala kung itong isang ito kakalimutan natin, hindi buo, hindi ganap yung pag-aalay natin ng sacrifice of praise. Kung magaling lang tayo magpuri, magaling tayo bumawi, magaling tayo talagang sabi nga ay mag-thanksgiving. Pero hindi naman natin ginagawa yung verse 16, kulang po. O kulang. Kaya yung sacrifice of praise, ang sinasabi dito ng ating Panginoon, ay sabi hindi lang lip service with praising, thanksgiving,
exhausted with praise. Po, at hindi lamang sa pagpupuri, but good deeds must also be included. Magaling tayo magpuri sa Panginoon, pero sa pagpuri naman sa, di ba? Ano po, wala tayo. Sabi na, kasi alin po, yung ating mga ginagawa po, yung ating ginagawa, paano po tayo tumutulong sa iba? Sabi nga sa kabila ng minsan ito ang ating kawala kaurusan, at tayo tumutulong sa iba, ano ba nararamdaman natin? Nagagalit ba tayo? Di ba merong nangyayari sa ating kalooban? Ano po, nagkakaroon tayo ng mercy, ng habag, sa ating kalooban, nasisiyahan tayo. Ano po, hindi tayo nagiging selfish, and isang bagay po yan na tayo pala ay sinasactified ng Panginoon. Pero magdamot tayo sa ating kapwa. Magdamot tayo sa ating kapwa. Walang sanctification na mangyayari. So, walang sanctification. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, ano po? Ano man ang ating ginagawa, ginagantimpala mo. At ang isang gantimpala na ginagawa ng Panginoon, yung sanctification, meron siya, kumikilos siya sa ating kalooban, no? Kapag tayo tumutulong sa iba. Ano po? At sabi niya nga, yan ang alay na pinalulugdan ng Diyos. Hindi lamang yung sabi kayo, umawit ka, magpuri ka, sumayo ka dyan, magkakaming-kaming ka. Pero kung wala ang bagay nito, hindi mo ganap yung pag-aalay natin ng sacrifice of praise. Kaya doon sa mabubuting gawa, sa kabinay paggawa ng mabuti, at pagtulong sa kapwa, yan po isang way ng Panginoon to sanctify us. Pero nangyayari dyan sa kalooban mo. Ano po, may nangyayari dyan. May inaayos ang Panginoon. Sinasanctify ka ng Panginoon. Kaya, sabi nga, hindi lang po tayo magaling magpuri, tumawid, pero wag po natin kakalimutan. Huwag natin kakalimutan yan. Yung isang bagay na yan upang maging ganap yung sanctification with our lips and to our deeds. Ano niyo po, sabi nga po, sacrifice, God is well pleased, doing good and helping others. Sabi niyo, sacrifice po yung ating pagpupuli sa Panginoon, God is well pleased. Napi-please po ang Panginoon dyan. But doing good and helping others symbolizes the cross. So may simbolo po doon sa krus. Ito po yung ating pagtulong sa kapwa. Yung ating giving. Sabi, ano po ang simbolo ng krus? Hindi po ba? Ibibigay ng Diyos sa kanyang buhay. Giving, loving. Kaya pag tayo po tumutulong sa ating kapwa, nagbibigay po tayo, ano po, hindi po tayo nagbibigay dahil gusto natin tayo